Sino ang tama pagdating sa Biblia? Sino nga ba ang tama? Siyempre lahat. Lahat sapagkat wala namang naniniwala sa isang bagay na sa kanya ay itinuturing na katotohanan. Tapos ay sasabihin niyang mali iyon. Kaya nga ang lahat ay may karapatang magsabi na siya ay nasa katotohanan, lalo na't kung Biblia ang pag-uusapan. Kung gayon na nga, paano na? Paano na nating malalaman ang katotohanan na isinasaad ng Biblia kung magkakaiba ang pangunawa at interpretasyon? Doon natin mapatutunayan sa pamamagitan ng tamang pangunawa, hindi interpretasyon. Sapagkat kung interpretasyon, tama nga ang lahat. Sa kanya yun eh. Halimbawa nakasulat sa Mateo 10:8, magpagaling kayo ng mga ketungin, bumuhay kayo ng mga patay, at magpalayas kayo ng mga demonyo. Utos kasi sa mga apostol at lingkod ng Panginoon. Hindi nga ba't nagpagaling sila noon ng lahat ng uri ng sakit, bumuhay ng mga patay, at nagpalayas ng mga demonyo? Dahil ikaw ngayon ay naniniwala sa sulat, susundin mo rin ba ang utos na nakasulat? Dahil nga naniniwala kang salita ito ng Diyos, sinunod mo. Ang tanong ay kung nasunod mo bang totoo? Nagawa mo ba ang iniutos na bumuhay ka ng mga patay? Aba kung hindi nga mali ang interpretasyon mo. Pangunawa kasi ang kailangan natin sa Biblia at hindi interpretasyon. Sapagkat kung naniniwala tayong totoo ang Biblia, dapat na alam nating hindi tayo ang tunay na kausap roon. Mali tayo at hindi tama pagdating sa Biblia. Sapagkat inangkin natin ang sulat na hindi para sa atin. Para na rin tayong dumampot ng isang bagay at matapos ay inari na nating sa atin iyon. Kapatid, hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo ang kausap noon sa Biblia. Katotohanan ito ay pangunawa, hindi interpretasyon. Ngayon, hindi natin maiiwasan na magkakaiba pa rin sa pangunawa. Kahit nga gamitin sa wasto at tamang paraan ang paggamit sa prinsipyo ng hermeneutics, naroon pa rin ang posibilidad na kahit kaunting kamalian. Bakit? Sapagkat tayong tao ay may pagkiling lagi sa ating sarili, sa ating piniling simbahan. Hindi lang sa pangunawa, kundi sa pagtanggap ng kahit katotohanan. Mas pumapanig tayo sa ating sarili nang hindi natin napapansin. Nagagawa man ay hindi dapat sinasadya. Basta't malinis ang ating hangarin patungo sa kagustuhan nating makaalam at makasunod sa Diyos. Makasunod sa nailagay na niyang utos sa bawat puso nating lahat. Ang paggawa para sa pag-ibig sa kapwa. Ang katotohanan nating pinangahawakan ay laging pang kasalukuyan lang. Ibig sabihin ay kung ano ang ating kasalukuyang pangunawa sa Biblia, iyon ang tama sa atin. Ngunit nananatiling tama lang talaga kung hindi tayo nagsasara ng kaisipan, kung patuloy tayong nagsasaliksik ng maigi, kung lagi tayong handa para sa pagtutuwid mismo ng Biblia. Para bang firmware update na dapat isinasagawa. Hindi ba't mayroon ring option na kung gusto nating mag-update? Nasa atin kasi yon. Kung handa tayong talikuran ang kahit matagal na nating tradisyon para sa gusto nating katotohanan, mag-update tayo. Kung hindi tayo magmamataas sa kapwa at sasabihing tama na ang sinasamahang relihiyon at paniniwala, wala na kasing dapat na katwirang dito ako namulat, dito na ako mamamatay. Sa lahat ng ito, ay dapat na lagi tayong pinangungunahan ng iisang doktrina lang ng Diyos sa atin, ang paggawang lagi sa pag-ibig sa kapwa. Dapat na laging pinangungunahan tayo ng hangaring makabubuti, hindi lang sa ating sarili, kundi para sa kapatid. Kaya kung itinatanong, sino ang tama pagdating sa Biblia, di silang gumagawa sa pag-ibig sa kapwa. Ang utos para sa dapat na pag-ibig sa kapwa, sapagkat ito lang ang kautusan na ipinasusunod sa lahat para sa walang katapusang panahon. Utos na hindi gaya ng sa pagbuhay sa mga patay, na sadyang utos lang sa kanilang mga apostol noon. Sa kanila lang noon, sapagkat sa kanila lang ipinagkaloob ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos.
Kaya't kamalian ring interpretasyon ang sabihin na upang makasunod lang tayo sa Diyos ay kailangan ring tanggapin natin ang Panginoong Hesus at papasukin ang Kanyang Espiritu sa ating buhay. Walang ganoon kapatid sa Biblia na sa ating panahon ay ipinagagawa. Sa katunayan, kahit silang first century believers ay walang ganoong ritual. Marami pa rin kahit kabilang sa Kristiyanong pananampalataya noon ang gumagawa ng mga kasalanang masahol pa nga sapagkat hindi ginagawa ng mga hintil ng panahong iyon. Ibinalita ito ni Pablo sa kanila noon sa 1 Corinthians 5 verse 1 to 5. It is actually reported that there is immorality among you, and immorality of such a kind as does not exist even among the Gentiles, that someone has his father's wife. You have become arrogant and have not mourned instead, so that the one who had done this deed would be removed from your midst. Sapagkat kung gayong nasa kanila nga ang kapangyarihan ng banal na spirito, na gaya ng sa tinanggap ng mga apostol at pinili ng Diyos, bakit naging mahina sila sa pag-iwas at hindi paggawa ng kasamaan? Hindi gaya ng mga apostol na pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos, sila ay naging makapangyarihan at hindi nadadaya ng kasalanan, na itataboy nila at napapalaya sa mga demonyo. Mga kapatid, nasa tao na ang kakayanang makasunod sa Diyos. Mula pa noon ay naisulat na ng Diyos sa puso ng tao ang kanyang utos. Ipinaaalala sa atin ang ating konsensya. Ang sa dapat ay ating gagawing kabutihan. Gayon rin ang sa masamang dapat nating hindi nagagawin. Noon pa man ay ito na ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa bawat tao, nakakilala man o hindi sa Panginoong Hesus, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Hebrews 10 verse 16 to 17. This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws upon their heart, and on their mind I will write them. Naisulat sapagkat dapat na sinusunod. He then says, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Wala nang makapagkakaila na hindi niya alam o hindi niya nakilala ang Diyos, sapagkat ang pagkaalam sa dapat na paggawa sa pag-ibig sa kapwa ay sapat ng katunayan na nakikilala natin ang Diyos. Sa ganito nga ay nakikilala rin tayo ng Panginoon. Gayon rin ang sa hindi pagsunod sa kanyang mabuting konsensya, ay paglayo niya at pagtalikod sa hindi kinikilalang Diyos. Ito na ang New Covenant na inilagay sa bawat puso ng tao, ang bagong kasunduan para sa lahat at sa lahat ng panahon. 1 Timothy 1 verse 5. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. Layunin ng utos na magkaroon ng lahat ng malinis na pusong nagsisikap na gumawa sa pag-ibig. Ito lang ang doktrina ng Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman.